mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. So today is June 8, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Starbucks, landmark po yan, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Apos, hindi ko pa ano mabasa. Apostate of Prayer Street sa may Marulas, Valenzuela po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer naman po content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha na po natin sila. Pag hindi kayo makapasok sa video call, overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Samantala, ang presyo naman ng bulong ng petrolyo mas mamahal lahat bukas batay sa initial price advisory ng mga kumpanya ng langis. Napansin ng motoristang si Irene na tumaas ang presyo ng gasolina sa istasyong ito kumpara ng isang araw. Pero dahil may ine-expect siyang rollback sa gasolina, hindi na muna nagpakarga si Irene. Sana lang anya kung ano ang inanunsyo, yun lang ang dapat nagalaw ng gasolinahan. Actually, kahapon mamura pa dapat eh. Pero, oo, magkano kahapon? Dapat mga 72 eh. Dapat may fix na date talaga. Dapat confirm kung kailan talaga yung rollback or para makasave kami. Ganyan din ang napuna ni Paulo, kaya dehado ulo mga motorista kasi kung may rollback, hindi parang wala ring bawas dahil itinaas na ang presyo bago ang takdang rollback. Dapat may standard day po sila na
na rollback or increase na day po para hindi po alam po namin mag-plan ahead. Pero hindi lamang ang gasolinahang ito ang unti-unting nagtataas presyo bago pa ang opisyal na anunsyo. Sa social media, sangkaterbang motorista ang umaangal na maraming gasolinahan ang nag-a-adjust na ng presyo pataas bago pa mag-Martes. Dalawang beses nating kinuhanan ng reaksyon ang Department of Energy pero hindi sumagot si Director Rino Abad sa inilabas naman ng range ng DOE, 3 pesos at 77 centavos hanggang 5.77 ang pwedeng itaas sa diesel, 6.10 hanggang 8.10 sa kerosene. Pero ang gasolina, rollback na 1.70 hanggang dagdag na 30 centimos ang range ng adjustment. Ang sinunod ng mga kumpanya ng langis, taas presyo lahat. 5.77 sa diesel, 30 centavos sa gasolina at mahigit 8 piso sa kerosene. Ang iba naman, 30 centavos sa gasolina pero lagpas 4 pesos lang sa diesel at kerosene. Samantala, nagpahiwatig na ang Meralco sa posibleng pagtaas ng overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Tatlong factors ang pwedeng magpataas ng bayarin. Malakas na demand sa kuryente, serye ng red alert o pagkabos ng supply noong May 13 hanggang 15 at paghina ng palitan ng piso kontra US dollar. We're hoping na hindi naman ganun masyadong kabigat itong papasok na ito na rate sa customers natin. Yes po, good morning po. Concern namin syempre din na sa mga Ma'am Laura po. yung impact nito na huwag naman masyadong may pataas. Naitala rin ng Meralco ang pinakamataas na konsumo sa kasaysayan sa kanilang franchise area noong May 28 dahil nuknukan ng init sa buong Luzon. Sumirit din ang konsumo sa pinakamataas na level. Sa Webes pa i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang magiging adjustment sa overall rate nila sa June billing. Kinumpirma naman ni Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan na hindi aabot sa June billing ang desisyon ng komisyon kaugnay sa petisyon ng Meralco na mag-refund ng mga 9 billion pesos na sobrang nakolekta sa mga consumer sa buong 2025. Itinuloy ng House Prosecution ang paghahain ng manifestation ngayong Lunes, imbis na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang kasong impeachment. Inihain ng mga taga-usig ng Kamara ang 5 pahinang manifestation sa Senate Impeachment Court. Gate nila, itinanggi lang ng vice ang mga ibinibintang sa kanyang impeachable offense, pero hindi naman umano siya nagbigay ng malinaw at makatotohanang naratibo para mapulaanan ang mga paratang. Pinadalahan din ng panel ng mga kopya ng manifestation ang Office of the Vice President pati na ang mga abogado ng pangalawang Pangulo. We did not dispute our material allegations or facts contained in the articles of impeachment. Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipa-dismiss agad ang kaso. Hindi mo pwede yun. Dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso. Pagpag-good vibes naman kapamilya, spotted ang mag-inang balena na tila masayang naglalaro sa loob ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape sa Santa Ana, Cagayan. Ayon sa DNR Cagayan Valley, kuha ang naturang video ng kanilang mga kawani sa gitna ng exploration para sa pangangalaga ng kalikasan noong isang buwan. Dagdag ng DNR ang humpback whale at ang kanyang calf ay masasabing malusog dahil na rin sa maligaling nilang kondisyon. Isa umunong pambihirang pagkakataong mamataan ang mag-inang balena sa naturang lugar na senyales na ito'y ligtas na breeding ground o tahanan kung saan malaya matututukan ng mga batang balena. Paalala naman po ng ahensya, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang World Ocean Day, patuloy po nating alagaan ang karagatan at marine protected areas para mapanatiling ligtas ang lahat ng yamang dagat. Susunod, Coco Martin, Julia Montes, Alimapan Cast ng Sigabog, pinagpiestahan. Yan, aliba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol sa DZMM. Hello, Jerry. Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. DZMM, numero 1 sa aksyon. Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mahigit 800 kabahayan ang walang kuryente ngayon sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert? Umabot na sa mahigit 864,000 na mga bahay ang walang kuryente ngayon sa malaking bahagi ng Southern Mindanao matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol ayon sa Department of Energy. Puspusan ang ginagawang power restoration katuwang ang National Electrification Administration, National Power Corporation upang agad na maibalik ang supply ng kuryente. Prioridad ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga hospital and evacuation centers. Patuloy namang nagkakagawa ng damage assessment ang EDSA at mga rapid response team at nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa National Grid Corporation of the Philippines, mga electric cooperative and distribution utilities at power generation companies upang patuloy ang pinsala sa mga pasilidad ng kuryente. Pinakikilos na rin ang ahensya ang task force kapatid para magbigay ng karagdagang tauhan, kagamitan at technical support sa mga apektadong lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Vertizon at DZMM. Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Islenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy S. Tareha. Ang oras alas 7:41 ng gabi. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga pwesto ng nakaraan sa FMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon. Alamin ang mga karapatan at batas na pinoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Galvano at Jacquino. Alas 1 ng hapon. Agarang aksyon sa iyo. Naman nila Tita Willie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon. At magkararamdaman, pwedeng inuwento yan dahil si John Abby. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez. Alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Narating ko. Kasama si Sandro Ochoa at Maan Pakapagal. Alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa issues natin. Kasama si Tony Velasquez. Alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30. Umulang siglan inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ano mga concerns? Ano mga issues? Pagkakambida, masang Pilipino. Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga. Ano ang kailangan nilang malaman? Si Doris Ligonia ang nag-iisang mutyan ng masa. Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang informasyon. Umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Formal na naghain na reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver na parsang inaresto ni Police Corporal Simeon Di Maalas Tuwan matapos masangkot sa pagdaan sa Taguig City. Umarap sa media ang senior citizen na si Santiago Parado at inikwento ang kanyang panig. Aniya, tumingit ang sasakyan ng pulis kaya nagdadikit ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi rin ang biktimang ibigay ang kanyang lisensya sa pulis.
dahil hindi naman anya traffic police si Suan sa lugar ng insidente. Tinapot o siya ng pulis na paparilin at nang ipasok sa sasakyan ay pinagsusuntok umano siya at pinilipit ang kamay. Ayon sa Napolcom, bukod sa kasong administratibo, nagsampa rin si Parado ng mga kasong kriminal laban sa pulis. Nag-awol o absent without leave naman si Corporal Suman na inilagay na sa restricted custody. Bago ito ay sinuko na niya ang kanyang service firearm. Ipatatawag ng Office of the Ombudsman ang 8 nagpakilalang dating bodyguard at staff ni dating Congressman Saldico. Ang Assistant Ombudsman Miko Papano, pinakta ang schedule ng kanilang pagharap sa Ombudsman sa June 11, 15 at 16. Aniya, hindi ito ang unang beses na nakapanayam nila ang 18 at bahagi pa rin ito ng kanilang investigasyon sa anomalya sa flood control project kung saan sangkot si Go. Dagdag pa ni Gavano, pupunta ang Ombudsman kung saan na sila dadalhin ng ebidensya. Una nang kinumpirma ni Attorney Len Palikot na abogado ng mga dating tauhan ni Go na nakatanggap sila ng summons mula sa Ombudsman kaugnay ng kanilang reklamo laban sa mga umano'y tumanggap ng kickback mula kay Go. Naglabas po ng pahayag ang fast food company na may branch na bumuho dahil sa lindol sa Soc Sargent Region. Sa kanilang abiso, sinabi ng kumpanya na ligtas ang lahat ng kanilang team members sa lahat ng kanilang branches sa General Santos City. Wala rin naman silang nakuhang ulat na may nasugatan sa kanilang branches sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Patuloy naman nilang binabantayan ang sitwasyon at nakikisa sa mga komunidad at mga Pilipino sa pagdarasal para sa mga apektado ng lindol. Sa ibang balita naman, aminado ang Commission on Higher Education na bagamat may mga eskwelahang libre sa matrikula, may ilang estudyante pa rin nagda-drop out dahil sa mga gastusin sakop ng practical program na isyampunan ng komisyon sa pamamagitan ng 45,000 peso na educational assistance o tinatawag na AHEAD grant para sa mga nursing at allied health students. Nagpapatrol Francis Osho. Wala nang binabayarang matrikula ang nursing students na sina Herlene at Angeline sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Pero kailangan nilang magbayad para sa internship at clinical training. May tinatawag na Related Learning Experience o RLE at iba pang requirements sa clinical practical program sa ospital na higit 30,000 pesos sa isang taon na kailangang bayaran. Malaki-laki po talaga yung expenses pag nasa medical field ka. And yung for RME naman, yung binabayaran po namin doon is napupunta po yun sa mga hospitals na affiliated po ng schools namin. Yung 30,000 po sa isang taon, hindi po siya biro nakitain eh. Kasi given na yung sweldo po sa Pilipinas, hindi naman po ganun kataas. Bukod po sa RLE, meron pa po kami yung binibiling mga paraphernalia at hindi naman na po siya binibigay din ng school. Aminado rin ng Commission on Higher Education na ito rin ang karaniwang dahilan kaya hindi nakakapagtapos sa kurso ang ilang estudyante ng nursing at allied health programs. Kailangan nila talaga ng pera for their accommodation, transportation, uniform most of the time pag nandiyan na sila sa clinical training sa hospitals. So ito yung bottleneck ng mga allied health sciences natin. Nai-stop sila anytime from second year to fourth year. Nais itong matugunan ng CHED sa pamamagitan ng bagong financial assistance, ang Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHED grant. Matatanggap ang mga kwalipikadong estudyante ng 25,000 pesos na one-time subsidy mula sa 500 milyong pisong pondo ng pamahalaan. Ayon sa CHED, tinatayang umaabot hanggang 75,000 pesos ang RLE cost depende sa training requirements sa iba-ibang kolehiyo at universidad. Sakop ng AHED grant ang 14 priority allied health programs tulad ng mga kursong nursing, pharmacy, midwifery, physical therapy, medical technology at iba pa sa pampubliko at pribadong paaralan. Ang qualification is ang estudyante na naka-enroll ng RLE during the first semester 2026-2027. Pangalawa, para ikita po siya, ang combined income ng father and mother should not be more than 1.2 million. So, gumawa din kami ng scheme in order to prioritize the
number one na priority is yung mga, siyempre, yung mga na talaga. Tinatayang 19,000 students ang makikinabang dito. Pero malayo pa sa mahigit 400,000 estudyanteng naka-enroll sa Allied Health Program sa buong bansa. Sinusulong naman ni Senador Pam Aquino ang mas malawak na reforma sa Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kabilang anya dito ang pagsasabatas at gawing permanente ang RLE subsidy. Gayet niya, kailangang masutukan ang matagal ng problema ng mahal na clinical training na nagdudulot din ng migration ng mga healthcare workers sa ibang bansa. Pero aminado si Aquino na hamon ang pagkakatanggal niya bilang Education Committee Chair. Magiging mas mahirap lang, sa totoo lang, yung mga reforma pag hindi ikaw yung namumuno dun sa komite, pero kaya pa rin gawin yan. No? And I believe pagdating sa edukasyon, dapat talaga hindi ito politika at lahat tayo nagtutulungan. Nananatili ang kanyang panawagang ipagpatuloy ang reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga mambabatas at pakikinig sa sentimiento ng mga estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News. Isang mangingisda ang nalaknos ang balat nang sumabog po ang kanilang bangka sa Bajo de Masinloc noong 2024. Pagkatapos ito, panibagong dagok ang tumama sa kanya. Sa parehong trahedya, hindi siya iniwan ng lingkod kapamilya. Na-ICU Freddy Legazpi, 2 taon na ang nakalilipas. Sumabog kasi ang bangkang sinasakyan niya noon kasama ang 7 pang mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Umalalay noon ang TV Patrol lingkod kapamilya sa pagpapagamot ni Freddy. Ngayon, magaling na ang mga sugat ni Freddy at nakapamamasada na rin siya ng tricycle sa Kamalig Albay. Unti-unti na sana nakababangon ang kanilang pamilya pero panibagong dagok naman ang dumating. Lahat naman ginawa ko pero sipag lang, tsaka lakas ng loob. Kaya lang, meron na naman panibago ito nga yun, nangyari sa mata ko. Kaya, yun ang iniisip ko, hindi ako makapag-hanap ko na maayos. Sa takot na tuluyang mawala ang paningin ni Freddy, lumapit na po sa atin ang kanyang asawang si Lauren. Kahit iyang-iya na po ako, talagang pinilit ko po talaga na humingi ng tulong sa lingkod kapamilya. Kaya sabi ko, wala man iba tayong mapupuntahan, wala tayong ibang tatakbuhan, kundi sila ang nag-ano sa atin. Talagang hulog ng langit. Dinala po natin sila sa Bicol Eye Center para ipasuri ang kanyang kalagayan. Kapag sinabing malabo ang lente, ang talagang termino niyan ay katarata. So, kadalasan problema ito sa mga tumatanda. Kaya lang nangyayari din dito sa middle age. Kung sabihin natin maraming posibleng mag-cause ng ganito. Let's say, trauma, tinamaan kung ano, o kaya may sumabog, yung force ng blast injury, pwede rin siyang mag-cause ng damage sa Pinara yung motor na sumusunod sa atin. Ito yung violation nun. Ngayon, muli na po siyang nakapamamasada. Maraming salamat po sa ibig. Ilang taon na nakalipas, andyan pa rin sila para tumutulong. Kung wala kayo, hanggang ngayon talagang mahirap. Dahil po sa inyong suporta sa ating paglilingkod, natupad ang mga hiling ni Freddy para muling makabangon. Inanunsyo po ng Ateneo de Manila University na pumanaw ang 2 miyembro ng kanilang men's basketball team. Kinilala ang mga yumaong student athletes na sina Divine Adili at Rene Clerc Baterbonia. Ayon po sa universidad, nalunod ang 2 estudyante sa kanilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora nitong linggo. Dagdag po ng Ateneo, binibigyan na nila ng suporta ang mga naulilang pamilya ng 2 manlalaro. Isa sa publiko naman ang detalye ng kanilang wake at funeral arrangements kapag naisapinal na ito ng kanilang mga pamilya. Subject na sa bitang fans sa pagbabalik sa prime time ni Coco Martin. Patuloy nito ang pagkakas na pagsalubong sa kanya kay Kuya Montez at ibabagsak sa bagong serye sila po sa kanilang motorcade nitong weekend. Malapiesta pa ang eksena sa Tondo, Maynila matapos pagkaguluhan ng hari ng aksyon ng ating henerasyon.
at iba pang cast members ng serye. Mula Baclaran, binaybay ng motorcade ang ilang pang lugar sa Maynila. At kahit nagpabago-bago ang panahon kung maghapon, umambon, uminit, hindi naninag ang mga kapamilya at kababayan natin sa maghintay na makita si Coco, Julia at iba pang artista. At sa dami ng taong sumalubong at nagabang sa kanila, inabot na sila ng gabi sa tundo. Mga bata, pamangkin, tatay, nanay, lolo at lola, pati alagang aso, hindi pinalampas na makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Nagpistulang pista at street party ang tundo. Dahil mabagal ang pusad, game si Coco at ilang cast members, masaya at mataas na energy. At kumanta pa si Gabo. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ni Coco ang lumapit sa mga tao para pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa kanyang mga palabas. Pati mga co-stars ni Coco, umaapaw din ang pasasalamat. Ang saya, sobrang daming sumalubong sa amin dito, lalo na dito sa Tondo at syempre doon sa Baclaran. Maraming salamat sa oras ninyo. Kahit may wala nakita mo tao na pagkakiyat, excited lahat sila. Masarap makisalimuhan doon sa mga tao sumusuporta sa atin. Para mapasalamatan lang nila kahit mahal. Paunang pasasalamat sa suportang ibibigay sa nalalapit na pabalik ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at ang prime actress na si Julia Valdez. Si Gabo, sa June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. MJ Felipe, ABS-CBN News. Una, pakiramay muna tayo sa lahat ng mga kabayan natin na naapektuhan dyan sa Mindanao. Ang lakas na rin ng Pinabol. Pantay daw ng Baguio kasi Baguio noon. Kami pong pakikiramay sa mga pamilya na nasawi at sa tayo mga na nawalan ng bahay. Nakita pong nawalan ng bahay yung isang usabing bumuho at yung Bertol mukhang like visualize. Mukhang tatang sa may mga busy. Sino yung tutulong kapag yung syudad? Marami sa kanila mga kapitbahay at lahat yung biktima. Sino ang tutulong sa kanila sa mga panong ito? Walang national government din, dapat mapasok na. Pero yun ang mahirap sa lindol, hindi tulad ng bagyo, di ba? Or even a volcanic eruption, you can't predict kahit paano. Ang lindol talaga walang way to predict. At ang hirap mag-rescue ng tao sa lindol. Yung mga gamit, kompleto ba tayo? Hindi eh, for sure eh. So, Oh my gosh. Yeah. So, ayun. As a country, we are number one, we are in the ring of fire. Number two, ay, ibig sabihin nun, diba? Disaster. Yeah. Disaster sa akin. from Lindol to Earth Accident, to Bagyo, diba? Talagang So it brings to mind na dapat maganda po tayo. Siguro dapat ma-assess kumusta na yung response. Nakita mo yung mga bata na timing kasi sa school opening. Oo, dinasa. Ang mga bata Pero sa ang swerte ng mga bata nasa labas. kasi lumabas na sila. Alam na nila yung drill. Kasi dapat po muscle memory na natin na we should know what to do. Ikaw, alam ko ba? Alam Eh, mo tayo, kung galing dito. kunyari, Ano yun gagawin na. natin? Nagkalindol sa ABS-an tayo. Dapat, Ayan, yan. meron dapat may maintenance. Hindi, pansamantala. Tapos tumakbo ka, baka biglang mahulog yan sa'yo. O, takbo sa labas. Oo. Tingnan na po sa Dapat labas. tayo tatakbo dapat sa labas. Sa labas. Saan? Sa garden o sa front? Dapat alam natin. May open area dyan sa Open main. area. Malayo sa tower. Pero kung malakas kasi, hindi mahirap maglakad. Yeah, totoo yun. Subukan mo maglakad sa ilan yun? Anong intensity? 7.8? So, Baguio level, mahirap maglakad. Ay, dapat mo tatakbo, di ba? Kaya matumba ka pag tumakbo ka. di ba? So dapat Saka para ka nahihilo. sturdy. Yeah. Siguro naman parang sturdy din para sa atin. Yeah. Malay mo. Ako natatandaan ko yung lindol noon, yung 6 point something, nasa condo ako sa bahay. Anong floor yun? 34th floor, yun kinabahan ako talaga doon. At yun talagang gumanon yung building, tapos tumakbo kami 34th floor pababa sa ground. Stairs. Stairs. Nakapantulog pa ako. So because of your adrenaline, Oo, yeah. I'm not kidding. Grabe. That was daytime yun. Daytime yun. Tapos meron kami disaster go back. Hindi, hindi. Saan ka na naman ako nasa Hindi naman, Alam ba?
sir, yung lingkod ko pamilya will go there. Very good. At yan ang mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sabrano. Napapanood po ng live ang TV Patrol at Replay ng iba nyo pang mga paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayong gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan. Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa malipas na 40 taon noon ngayon sa mga darating pang panahon. Patuloy na magpakalita, maglilingkod, magbabantay, ng KBP. Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras ng Lunes. Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga hanap ng tinutulungan. At samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jessica Caparas at Marlene Padierno. Walang palalampasing detalye at nakatala sa SWAT Report. Jessica Caparas at Marlene Padierno sa SWAT Report. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay araw po ng Lunes sa June 8, 2026. Ay bisyo alas 8 na po, spot report na po. Ay grabe yung nangyari kapamilya, hindi ba partner? Ano? Sobra partner. Tumama pa sa unang araw partner ng Opening napustahan classes. ng mga estudyante at ay nasa DepEd umabot na sa 3.2 million learners na affected at libo-libo rin yung mga teachers or personnel na apektado nitong malakas na rin. Mamaya po, mas idedetalye ho namin ang nangyari kanina umaga. Doon sa mga ngayon lang ho ito nabalitaan. Ay kayo po'y nakatutok sa spot report. Hanggang alas 9 po tayo. Ako po, Jeff Caparas. At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. May partner tayo nakikiramay doon sa mga Apo. pamilya natin na naapektado nga nitong lindol. Di ba partner? Dahil sinasabi ng OCD, yung datos ay mukhang tataas pa. Di ba? Tataas sa partner dahil kanina yung last na press briefing interview kay OCD spokesperson Julie Castillo, 19 yung latest data nila. Pero that time ay bine-verify pa nila dahil may mga napaulat na natabunan ng lupa mula doon sa mga landslide na naganap. Mamaya susubukan natin kung makakasan natin si Sir Julie Castillo. Siyempre alam naman natin, partner, napaka-busy. Correct. Even yung ilang mga ikinasa natin, DSWD, sa Red Cross, tinanong natin, yung mga nakakasa ngayong gabi, pero understandable kung hindi ba daw sila makakasagot. Tama. We really all know ongoing ho ito, tsaka ho talagang all hands on deck ho ang ating gobyerno patungkol dito. Tama ka dyan, partner. Whole of government approach po ang nangyayari nila dahil lahat kumikilos, hindi lamang po yung katauhan ng DRRMO, kundi pati iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Anyway, partner, i-detalye na natin, partner, ang nangyari nga kanina umaga. SWAT Report. Jessica Caparas at Marlene Padierno sa SWAT Report. Ito
na nga mga kapamilya, hinagupit po ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani at ilang bahagi ng Mindanao. Kanina po itong alas 7:37 ng umaga ay naitala po ang sentro ng lindol sa layong 32 kilometro timog kanluran ng Yan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Na may lalim na Paalam po. 33 kilometro ang lindol na Muna, tectonic pansamantala. origin. Paliwanag ng Vivox. At tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.